Ngayon mga kababayan, pinapaulanan nila ng paninira si Ramil Madriaga mga bossing. Bakit po? Eh siyempre nakita niyo naman po yung kaibahan ng Ramil Madriaga versus po doon sa 18 Marites at versus po doon sa kay Orly Gutesa nila. Pag sama-samahin mo Orly Gutesa, 18 Marites, isama mo na si Mike Defensor, isama mo na sino pa? Si Chavit Singson, isama mo na yung mga yung mga vlogger nila. Pero dito kay Madriaga, kumpletos rekados ho mga bossing. Hindi kagaya nung mga pinapalutang nila, pinapalabas nila, wala yung mga yun, mga bulbul. Magugulo. Oo, no, bakit nasabi ni Mark Ramos na bulbul yung mga yun? Magugulo pa ho sa mga bulbul, mga kababayan. Pagpaumanhin nyo na po. Na minsan lang tayo naman makapagsalita ng ganyan eh. Biruin mo naman, yung sa kampo nila, meron magsasabi, ilan yung pinadala mo, maleta kay Bongbong Marcos? 5 po. Tapos meron magsasabi, 3 po. Mga address, ang gugulo. Di ba? Dito po, kay Ramil Madriaga, mga kababayan, sa 10 oras nating natunghayan, Champi Tuti, Marge Cereza Force at Ardayan, sa 10 oras natin na natunghayan po na nagsasalaysay at tinatanong, ito pong si Madriaga, mga kababayan, talagang straightforward at alam natin na walang pahinto-hinto. Yung tipong mag-iisip pa, yung tipo bang malayo ang sasabihin doon sa mga sinasalaysay niya with matching feelings pa ho, mga kababayan. No? Pero totoo, ako naluha ako dun eh. Doon sa nung naiyak si Ramil Madriaga. Sige nga. Dito, magkaaminan na yung mga Barbie dito. Hindi, ako naiyak po talaga ako doon mga bossing. Naiyak po talaga ako doon kasi ramdam na ramdam mo eh, no? Binabasa niya lang po yung kanyang salaysay, ramdam mo yung pagmamahal niya doon sa mga Duterte, no? Tapos yung feeling yung yung tipo ho bang pakiramdam na, "Tangina minahal ko 'tong mga ito, ibinigay ko lahat, lahat ng inuutos nila sinunod ko, ginawa akong dami, ginawa akong kung ano-ano, tapos ito ang igaganti nila sa akin, ididikdik nila ako, ididiin nila ako sa kulungan." Yun mga kababayan, eh, 'no? Versus doon sa doon sa mga Orly Gutesa at 18 Marites, putang ng mga yun nakaganon lang, oh. Tapos ang puro nagdadadadaho, mga bossing, wala pong iba kundi yung lawyer na si Baligod. O di po ba? Si Rocansaki, Aurelia Adena, meron Duterte, ay yaman lang diyan siya. Eto, si Kipitcho, ay eto yung umiyak sa Congress, di ho ba? Eto sila yung grupo na opo, fake news po kami. Di ba sila yon? Oh, the claim of Yusek Lorraine ay putang ina, buhay pa pala 'to si Badoy. Akala ko tsugi na ito. Nagtatago lang. Ano ho, buhay pa 'no, buhay pa pero nagtatago. Tama ba ako? Nagtatago si Lorraine Badoy para lang ding si Harry Roque, 'no? Ang sabi dito ni Lorraine Badoy, "Bangag's offer to Ramil Madriaga." No? Lie about the BP in exchange for presidential pardon. Anak ng putik naman na yun. Sa haba-haba nung mga isinalaysay ni Ramil Madriaga, mga kababayan, at hindi man lang natin naramdaman na nagsisinungaling tapos sasabihin nito, "Hey, inopera niyan ni Bongbong Marcos para magsinungaling. Para kay magsinungaling nga si Sara Duterte. Tapos ang offer sa kanya ay mabigyan ng pardon at makalaya na." Ma'am Neng Gigi, sino pa maniniwala sa mga ganyan, mga Boss G Pamuser, 'no? Parang mas makatotohanan po na ang dahilan kung bakit nakulong itong si Ramil Madriaga, mga kababayan, ay dahil po tinulungan niya yung mga magsasaka, na kalaban ni Harry Roque. 'Di ba, si Roque ngayon ano ang kinakaharap? Merong kinakaharap na human trafficking, mayroong kinakaharap na land grabbing pa. O di ho ba mas
tugma doon sa pagkakasunod-sunod ho. Sabi ni Antonio Yi, sobrang consistent, walang kagatol-gatol. Kailangan ng coach. O, hindi kailangan ng coach. Correct. Yung kay Madriaga. Kaya po ang ginagawa nila mga kababayan, eh, sinisira nila. Kesyo, binayaran, no? Kesyo, oh, inano yan, kinausap yan ni Bongbong Marcos, kapalit, ganito, ganyan. Baka, yung sa kampo ninyo, ganun yung ginagawa. Kagaya nung 18 Marites. Yung iba doon, may mga kaso. May kinakaharap na kaso ho. Baka, ganun ang gawain nyo dyan, no? Na, o sige, ganito. Ano gagawin mo? Uupo ka lang sa likod ni Baligod, no? Kapag ka nagtagumpay tayo at naging at yung vice presidente ay naging presidente, absuelto yung mga kaso ninyo. Ganyan sila Roque din oh, mga kababayan, di ba? Eva Narita, shout out po sa inyo. Ganyan sila Roque din oh, mga bossing. O sige, siraan nyo na siraan si Pangulong Bongbong Marcos. No, ako ang bahala sa inyo. Kapag ka nagtagumpay tayo, nako, uwi ka Roque, wala kang kaso. Baka ganyan yung ginagawa sa inyo. Di ba nga, yung isa, yung ano, yung hari ng pamale-maleta, si Saldico, ano ang balita? Nung panahon no, na ang INC ay gumawa ng rally, tapos nandoon si Amy Marcos, siguro akala nila, oh, ito na ang pinaka-ultimatum natin. Do kasi magsasalita na si Amy Marcos na nagdudurog o may masamang bisyo ang kanyang kapatid. Akala ho nila siguro, kumbaga, na-track si Saldico. Malapit na po sa Japan. At na-track naman po yung vice presidente, nakabarong na daw ho, mga kababayan. Siguro, umaasa. O, di ba? Si Saldico, mantakin nyo ha, mga bossing. Matigas ang muka. Wala daw ni isang kusing na ninakaw si Saldico. Palagay ko, tingin ko, turo ng kampo ng ano yan eh. Kampo ng mga, alam nyo na. O. Di ba? Oh, wag ka nga amin kahit isang kusing na ninakaw mo ha. Kasi kapag ka umamin ka na kahit isang kusing, ang sasabihin niya mga yan, nako, nagnakaw din si Saldico. Umamin siya na nagnakaw siya. Kaya dapat ikulong din kahit panandali ang oras. Kapag ka naging matagumpay tayo, napabagsak natin si Bongbong Marcos at naipalit natin ang vice presidente, ay nako, laya kayong lahat. Baka ganyan ang galawan dyan, di ba? I am Batman. Itinuturo nyo dito. Bakit? Kasi ramdam ho nila mga kababayan na mas naniniwala ang majority ng Pilipino dito kay Ramil Madriaga. Sabi ni Edmund Pasyon, hirap ng kalagayan ni Ramil Madriaga, lalo na sa mga pasabog niya. Sana wag nangyari, ingatan siya ng NBI. Yun naman po ang nakikita natin. Di ba? Yun naman po ang nakikita ho natin. Okay, tuloy pa natin. Lie about the BP in exchange for presidential pardon. Isa din ho itong si Badoy. No? Na naghihintay na matanggal si Pangulong Bongbong Marcos at maisabak si Vice Presidente Sara Duterte. Para ho siguro hindi na magtago, mga kababayan, no? Si Celis, nasa na? Si Celis nakakalabas eh. Pero bakit itong si Lorraine Badoy hindi makalabas, no? Hindi ako updated sa kanya. Akala ko nga tsugi na ito, mga kababayan eh. Mabuti na lang buhay pa pala. Ano? Isa din yan sa nag-aantay na may mga kaso din ho yan, mga bossing, di ba? I-correct nyo na lang ako kung mali ako. That was, ang nagsabi daw sa kanya, kay Lorraine Badoy, yung BJMP daw po. Papaniwalaan nyo to. Doon sa mga salaysay ni Ramil Madriaga na straightforward at wala kang maramdaman na kahit anong pag-alinlangan. Tapos sasabihin lang nila, may nagsabi sa akin na BJMP na yan kinausap ni Bongbong Marcos at ang kapalit ay ang kalayaan niya.
panis na yan mga boss, 'no? Hindi nakikita yan. Wala nang naniniwala sa mga ganyan, 'di ba, Ma'am Maritel T? Eto ho, mga bossing, totoo yung sinasabi kanina diyaan sa comment section, nagkamal din ng salapi yang si Baduy na yan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Malamang, malamang yan kaya mo mga nanggagalat iti ho, mga kababayan,